verses 1 to 6. No? Ang Diyos ay nangako kay Abraham na maraming saling lahi mula sa kanyang lipi. Subalit si Abraham ay walang kasiguruhan sa pangako ng Diyos sa kanya. Hindi ito naging dahilan upang hindi maniwala si Abraham. Patuloy siyang umasa at nanalig sa katotohanan ng salita ni Yahweh. At dahil dito siya ay kinalugdan ng Diyos bilang taong may mabuting ugali at pananalig sa Diyos. Kinilala ng Diyos ang matinding pagtitiwala ni Abraham sa kanya at dahil dito siya ay binayaan ng pabuya, binigyan siya ng reward ng Diyos. Sa Galatians 3, sinulat ni Pablo, si Abraham ay nagtiwala at nanalig sa Diyos at ito ay tinanggap na uprightness o mabuting gawa. Ang mga hintil ay makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay nasasaad sa mga sumusunod na salita kay Abraham. Sinasabi rito, ang lahat ng bansa ay pinagpala sa iyo, ang mga tao na nanampalataya ay makakamit rin ang biyaya tulad ni Abraham, ang taong may pananalig. Kahit modelo naman natin si Abraham sa pananalig, kung siya ay pinagpala, pagpapalain din naman po tayo. Sa Romans 4, verses 4 to 5, binigay ni Pablo na halimbawa sa pang-araw-araw na buhay ang experience na marami ang pwedeng makarelate. Ano ba ito? Yung karapatan ng manggagawa na makakuha ng karapatang bayad sa kanyang pinagtrabahuan. Of course, equal work, equal pay. At sa kabilang dako naman, ang walang karapatan sa bayad ng isang hindi nakapagtrabaho. Of course, bakit ka maniningil? Wala ka namang ginawa, hindi ba? Sino naman ang magbibigay sa iyo? Pero sa kabutihan ng Diyos, may mga nasusulat, di ba? Na kahit wala siyang ginawa, nakulang ang oras niya, binayaran pa rin siya ng Diyos ng kabuuan. Na nagkaroon nga ng reklamo, yung mga iba, yung natatandaan niyo yung nagtrabaho na pinatawag ng Diyos. Sabi niya, o tingnan mo nga yung mga taong nakatindig dyan, kasi sa mga Hudyo pala, ganon, titindig sila at mag-iintay sila tawagin para magtrabaho. So isa-isa, tinatawag sila kada oras. At nung mabayaran na, yung lahat, pinabayaran ng pareho. Whole days job. Nagreklamo yung nauna. Ako daw, haba-haba ng oras ko. Bakit sabi niya, hindi ka naman inagrabyado, binayaran ka, hindi ba, according to your work? Oo. Bakit sila? Sabi, bakit? Ayaw mo bang maging generous ang Panginoon? So ano ba ang punto ni Paul? That someone who has worked is entitled to receive a wage. Ba? Ganun yun. Katulad ng parable of the work they have completed. Meron naman silang just reward. Yun ang sinasabi ko. Yun ay sa kabutihan na lang ng kanyang employer. Such an employee has no legitimate claim to a wage. Wala siya eh. Hindi naman siya pwede magreklamo dahil wala nga siyang tinrabaho, di dapat wala. Kaya lang siya binigyan naman dahil sa kabutihan ng employer yun. Hindi dahil sa may ginawa siya. For the Christian faith is credited as righteousness. Diba? Ang regalo o gift of faith na nagre-resulta ng pananalig ng employer sa employee upang gawin ang kanyang obligasyong gawain. Ang tao ay hindi mabibili ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa tulad ng pagtatrabaho ng laborer para kumita. So, dyan yung pinakikita sa atin, ano? Ang tao ay magiging justified before God, hindi sa sarili niyang gawa, kundi sa pamamagitan ng grasya ng Diyos mula kay Jesucristo. Correct, di ba? Everything comes from the grace of God. Kinokondena ng simbahan, anathema, no? Kapag hindi pinaniwalaan ng doktrina ng simbahan by a pope or a council, no? Kasi may mga designated naman committee or council na pwedeng magsagawa ng excommunication. Ano-ano ba mga doktrina? Mary has an immaculate conception. Kailangan paniwalaan natin yung doktrina ng ating simbahan. Dahil kung hindi, madedeclare tayong anathema at tayo ay i-excommunicate. Ang tao ay ma-justified before God by His own works, kundi mula sa grasya ng Diyos, mula kay Jesucristo. Ito ang dapat nating paniniwalaan, embrace natin ito dahil yan ang katotohanan. Kung hindi, may anathema. Sa Psalm 32 verses 1-2, no? Tinanong ni Pablo kung ang biyaya ni David
ay para lamang sa mga circumcised o para rin sa mga uncircumcised. Ito na naman yung circumcised, uncircumcised. Ang circumcision ay isang mahalagang sakramento ng covenant with Abraham na pinagpatuloy sa pagdating ni Hesus Kristo. Ang circumcision ay hindi kakaiba sa mga Israelites. Maraming tao, mga lalaki sa rehiyon ay gumagamit ng circumcision para kanilang pagtawid sa pagiging lalaki. Mula teenager to manhood at bago ang pagpapakasal. So nagpapacircumcise sila, no? Yung mga Israelites, mga Hudyo. Ang pinakalumang pagbanggit sa circumcision para mapatunayan na ito ay talagang kanilang mga tradisyon ay sa relief tomb, no? Libingan ni Ankh-Mahor, Vizier of Pharaoh o Teti from 24th century BC, circa 4600 years before Abraham. At ang pinakamatandang teksto ay mula sa isang Egyptian inscription mula 2300 BC. Ang infant circumcision ay unique sa mga Israelites at ang ikawalong araw na prescription ay mahalaga rin. So, pinagsabay, infant circumcision at ang number 8. Question, what is the significance of number 8 in Scripture? Ang numero 8 ay ang numero ng pagkabuhay, pagliligtas o redemption at regeneration. 8, ang mga taong nakaligtas sa barko ni Noah's Ark. At si Jesus ay muling nabuhay noong linggo na ikawalong araw o 8th day, Pasko ng Palaspas. Okay? Sunday, Monday, Holy Week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at ng Pasko ng Pagkabuhay is Sunday, which is the 8th day. Sa pagkilala dito, sa kahalaga ng ikawalo na mga naon ng mga Kristiyano, ang lahat ng simbahan sa panahon ng Byzantine ay may 8 paligid o sides, no? 8 sides, kasama na ang unang simbahan ng mga unang Kristiyanong nanampalataya na nagkikita-kita sa dating bahay ni Pedro sa Capernaum. Ito yung mga 8 sides. Octagonal pala 8. Okay. Circumcision ng puso. Sa Genesis 17, ang circumcision ay naging badya tulad ng covenant sign ng rainbow sa Genesis 9, verses 16 to 17. Ito ay upang ipaalala kay Yahweh ng kanyang pangako sa mga tao at mga obligasyon. Subalit ayon sa plano ng Diyos, ang circumcision ay panlabas na tatak lamang sa justification ni Abraham. Ayon sa Deuteronomy verses 10 to 16, ang puso ay dapat na ma-circumcise para maging masunurin dahil si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. So sabi nila, no, nasusulat na mas importante ang circumcision ng puso o ang pagtutuli ng puso. Kasi 'di ba sa pagtutuli yung foreskin tinatanggal. Sa naman, symbolically, kailangan i-purify natin yung heart natin at yun ang ibig sabihin ng circumcision ng puso. Purifying of our hearts, na parang talagang paduduguin mo siya dyan para lumabas lahat, yung mga sama, loob, unforgiveness, hindi ka marunong magpatawad, masamang ugali, yung mga yon. Sa Jeremiah 4, sinasabi na i-circumcise ang mga sarili para kay Yahweh, ito ay gawin sa mga puso sa mga taga-Juda at sa naninirahan sa Jerusalem. So nung paman, may circumcision of the heart na. Doon pa rin sa Jeremiah, chapter 9, no, verses 24 to 25, sinabi ni Yahweh na parurusahan niya ang lahat ng na-circumcise lamang sa laman. Lahat ng mga lalaki na makikita sa disyerto, pati ang lahat ng mga bansa at ang buong bahay ng Israel din na hindi circumcised sa puso. Sabi na ni Yahweh, although nagbigay na siya ng order noon, ipa-circumcise, pero ito, sabi niya, circumcision of the heart is more important. Hindi lamang yung nauunang laman ng circumcision, yung sinasabi ko ng foreskin. Importante yung sa puso. Ang circumcision ay isang senyales na nagpapatibay ng covenant ni Abraham sa Diyos para ipagpatuloy niya ang kanyang lahi. Pero ito ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang taong may pananampalataya. Ito ay reward niya nga dahil sa pananampalataya. Si Abraham sa pamamagitan ng grasya o regalo ng pananampalataya ay lubos na naniwala sa Diyos at nagkaroon ng sumpaan
at ang circumcision ay naging senyales ng sumpaan nila at selyo ng kanyang pagiging justified through faith. So sa sumpaan naman nila, ginamit lang nila yon.